love stories. Ang pagkakaroon ng marangal na trabaho ay importante lalo na kung meron tayong tinataguyod na pamilya. At mahalaga kahit na magkano ang kita natin dito dahil para naman yon sa kanila. Ikaw kabarangay, meron ka bang inspirasyon sa buhay para lalong magsikap sa iyong pagtatrabaho? Dear Papa Dudut, naranasan niyo na bang pasanin ang daigdig? Marahil sa iba ay masyadong mabigat ang tanong na ito. At baka isipin nila na may iba pa na mas mabigat ang pinagdaraanan kesa sa akin para masabi ko ang bagay na yan. Pero base sa mga naranasan ko bilang isang breadwinner ay sari-saring malungkot at mahirap na sitwasyon ang pinagdaanan ko sa kamay ng sarili ko pa talagang ina at kapatid. Kaya nga Papa Dudut, importanteng kumustahin din natin yung miyembro ng pamilya natin na mukhang matatag. Pero kinakaya na lang pala ang lahat. Bago ko umpisahan ang pagkukwento ko sa buhay ko ay pabati muna ng isang magandang tanghali sa inyo at sa mga kabarangay natin. Ako po si Stacy, 22 years old, taga Pasig at nagtatrabaho bilang call center agent. Marami nagsasabi na maswerte ako sa trabaho ko dahil nasa opisina raw, di aircon at hindi masyadong nag-iisip. Kasi sumasagot lamang ng tawag at malaki raw ang sinasahod. Pero sa totoo lang ay marami-rami rin akong iniluha sa mahigit 3 taong ko bilang isang ahente. Hindi naman kasi lahat ng mga sinasabi nila ay totoo, Papa Dudut. Walang madaling trabaho at madalas ay nakaka-frustrate. At Papa Dudut, mas nagiging doble ang hirap at pagod pag mismong pamilya mo ang hindi nakakaintindi sa pinagdaraanan mo. Stacy! Stacy, nak! Gising! Nay, bakit po? Anong bakit po? Siyempre may kailangan ako sa'yo kaya kita ginigising. Pero parang katutulog ko lang kanina tapos ginising niyo na ako agad. May hirapan na naman ako nitong makatulog eh. Eh di magpatugtog ka na lang o kaya makinig ka nung ASMR ba yun para mabilis kang makatulog. Dami mo pang sinasabi dyan, akala mo naman krimen ang paggising sa'yo. Pagod lang po ako sa trabaho, Nay. Sana maintindihan niyo. Pagod din ako sa mga gawain dito sa bahay. Pero hindi ako nagreklamo sa inyo magkakapatid tungkol sa bagay na yon. Alam mo kung bakit? Kasi responsibilidad ko yon bilang nanay nyo. Tungkulin ko yon bilang ilaw ng tahanan. Tapos ikaw akala mo kung sino ka makapagsabi ng pagod? Natural, wala namang trabaho na pasarap lang eh. Ultimong mga boss na papagod din, oy. Hirap namang magsabi ng feeling sa inyo, Nay. Dami niyo na agad sinasabi. Ako nga, tigil-tigilan mo sa ganyang mga sagutan mo, Stacy. Huwag mo rin ako niyayabangan porke ikaw ang nagtatrabaho sa pamilyang to. Saan naman po nanggaling yung niyayabangan? Wala po akong ginagawa sa inyo. Basta. Yun ang pakiramdam ko at bilang isang nanay, ang sakit sa kalooban na walang respeto sa akin yung anak ko. Ano po ba kasi yung kailangan nyo para matapos na tayo? Ano kasi, nak? Hingin ko lang sana yung perang pang-tuition ng kapatid mo ngayong pasukan. Saka kung pwede, dagdagan mo naman yung allowance nila kasi kinukulang ako sa pagbabudget. Po? Ngayon na po ba yung enrollment ni Cyrus? Nak, ikaw nang bahala sa mga kapatid mo kasi ikaw lang naman ang may trabaho sa atin. Pero Nay, kulang pa po yung pera ko rito. Sa makalawa pa yung sweldo namin eh. Ha? Wala ka bang naitatabi dyan? Sinabi ko naman sa'yo na ngayong araw yung enrollment ng kapatid mo. Paano na yan? Sinabi niyo po ba? Hindi ko kasi natandaan. Ako tong nasa 40 na pero mukhang ikaw tong mas ulyanin sa ating dalawa. Pasensya na po kayo.
marami lang po akong iniisip tapos pagod pa ako madalas sa shift ko. Kaya medyo nagiging makakalimutin ako. Wala akong pakialam. Gawa mo ng paraan yung pang-tuition ng kapatid mo kasi tsak mag-aalburuto yon pag sinabi kong wala kang pera. May naitabi pa naman po yata ako dito. Teka, kunin ko lang po. Sabi na meron yan eh. Ikaw pa ba? Imposibleng mawalan ka. Pang emergency fund po to, Nay. Hindi ko nga po to dapat gagalawin kung hindi lang kailangan. Para naman yun sa kapatid mo ah. Sakaanin mo yung pang-emergency fund mo wala namang emergency. Ikaw talaga kung ano-ano yung pinagsasasabi mo. Akin na yan, dali. Akin na. Ito po, Nay. Okay na po ba yan? Kasama na ba rito yung sa allowance nila? Hindi pa naman po pasukan na. Enrollment pa lang. Kahit na, malapit na rin naman. Pagkatapos nito, bibilang ka lang ng 2 linggo, pasukan na. Baka po kasi magastos nyo lang kapag binigay ko agad sa inyo. Sinasabi mo bang gastador ako? Hindi naman po sa ganun, Nay. Nakakasakit ka ng loob, Stacy. Kung magsalita ka dyan, akala mo di mo ako nanay? Baka nakakalimutan mo ako nagluwal sa'yo sa mundo. Kung alam ko lang na ganyan ka sumagot-sagot, sana sinakal ko na lang yung pusod mo sa'yo. Papa Dudut, 18 anyos ako nang makapasok bilang call center agent. Yun din ang edad nang mamatay ang tatay namin. Biglaan yon at hindi namin inaasahan, lalo pa siya ang may trabaho sa pamilya. Paminsan-minsan ay tinutulungan siya ni nanay sa pamamagitan ng pagtitinda ng frozen goods na pang-ulam, pero madalas palugi at hindi tumutubo ang negosyo ng nanay ko. Magastos kasi siya at walang tiyaga, kaya naman pinatigil na siya ni tatay sa pagtitinda noong nabubuhay pa ito. Abonado pa kasi si tatay sa mga panindang hindi nababayaran ni nanay sa kinukunan nito. Hindi mayaman ang pamilya namin, Papa Dudut, pero proud ako na lahat kami ay nag-aaral noon kasama pa namin si tatay. Pero nung nawala siya ay tuluyang napilay ang pamilya namin. Kaya ako na ang nagkusang bumitaw sa pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral, Papa Dudut. 2 buwan pagkatapos ilibing ni tatay ay nag-apply na ako ng trabaho. Pahirapan pa yon dahil kasagsagan pa ng pandemic, pero nagtiyaga ako hanggang sa may nagaya sa akin na mag-call center agent. Natatandaan ko na umalis ako noon ng bahay na kapilang ang laman ng sikmura, kaya medyo nahihilo ako bago sumabak sa interview. Pero ginawa ko pa rin ang lahat ng makakaya. Kaya naman, nakapasa. Natapos ko rin ang training at naging regular at doon na nagsimula ang pakikipagsapalaran ko bilang isang agent. Unang schedule ko pa lamang ay medyo sinubukan na ang tatag ng katawan ko nang ilagay ako sa graveyard shift. Naging pang-umaga rin naman ako, pero lagi pa rin ako napupunta sa panggabing schedule hanggang sa kusa na lamang nakapag-adjust ang katawan ko. Papa Dudut, masaya ako kasi kumikita na ako ng pera na siyang pinangtutustos ko sa pag-aaral at pambaon ng 3 ko pang nakababatang kapatid. Pero sadyang ang hirap lang mag-budget. Lalo pa at maluho ang nanay ko at ang kapatid ko na sumunod sa akin na si Cyrus. Yun! Naku, bopols naman ito. Hindi ganyan, tol. Pabuhat na nga, wala pang silbi. Hala, bakit Kainis! walang kanin? Cyrus, nagsaing ba kayo? Ay nako, hindi talaga marunong tong ugok na to eh. Cyrus, kinakausap kita. Ano ba yun, te? Istorbo ka naman. Kita mong may ginagawa ako. Ano ba yung ginagawa mo? Naglalaro ka lang naman. Ayan, natalo tuloy ako. Kasalanan mo to, ate. Wala akong ginagawa sa'yo ah. Dinadaldal mo kasi ako kaya na-distract ako. Nagtatanong lang naman ako. Ano ba kasi yung tinatanong mo? Kung hindi pa kayo nagsaing. Wala man lang kanin dun sa kaldero. Nagsaing kami, pero baka naubusan ka na. Bakit yun naman ako inubusan? Alam niyo naman kakain ako pag gising eh. Nakalimutan namin na tirhan ka.
Napasarap ng kain, kaya simot yung kanin. Hindi niyo rin yata ako tinirhan ng ulam, no? Bumili ka na lang. May pera ka naman. Kesa naghanap ka ng wala. Damay mo na rin ako sa orderin mo, te. Nagutom ako bigla. Ano? Kung makaano ka, akala mo may patago kang pera, ah. Tsaka nagtitipid ako, Cyrus. Hindi ako pwedeng basta gumastos lang. Ang damot mo naman. Ako pa talaga yung madamot? Totoo naman eh. Di ka na nga ng libre kung ano-ano pang sinasabi mo. Kapal naman ang mukha mo. Baka nakakalimutan mo na ako ang ate sa ating dalawa. Hindi ko kaya yun nakakalimutan. Saka ikaw nga ang ate. Kaya dapat ikaw ang manlibre. Ikaw tong may trabaho at sweldo tapos ang kuripot mo. Oh, ba't parang dun pa lang sa may pinto, dinig ko na yung iringan yung dalawa. Si Cyrus kasi, Nay, sinasagot-sagot ako. Napakawalang respeto. Sumasagot ako kasi may bibig ako. Eh, ikaw naman ang nakatatanda. Ikaw na magpasensya, Stacy. O, dali, tingnan niyo tong mga pinamili ko. Pinamili? Oo, kasi nag-sale yung malapit na mall dyan, kaya pinuntahan ko na. Bihira lang naman mangyari yun, kaya bumili na ako. Meron po kayong pera? Ano pong pinambayad nyo dyan, Nay? Meron, yung sweldo na binigay mo sa akin. Pero di ko naman inubos lahat dito. Baka sabihin mo naman dyan ay... Sigurado ako may sasabihin na naman si ate. Kasi pinang-shopping niyo yung pera na binigay niya sa inyo, Nay. At bakit? Wala na ba akong karapatang magsalita? Pero ko naman yan at para yan sa bahay natin. Hindi yan para pambili ng kung ano-ano, Nay. Laki-lakihan mo kasi yung bigay mo para naman may pang-shopping ako, nak. Naku, sa kuripot ni ate. Ayaw nga niya akong ilibre ng merienda, Nay. Kung nga hindi nyo tinirhan ng pananghalian tapos gusto mo ilibre kita? Ano ka, siniswerte? Nay, oh! Ay, bumili ka na lang sa labas, Stacy. May pera ka naman eh. Liit-liit na bagay, hilig mong palakihin. Papa Dudut, higit kanino man, sila ang madalas kong pinagsasabihan ng mga hinaing ko sa trabaho kaya umasa ako na naiintindihan nila ako. Akala ko kasi kapag mas naging open ako sa pamilya ko ay makikita nila yung pinanggagalingan ko at mauunawaan nila ang sentimiento ko. Pero nagkamali ako kasi noong araw na yon pakiramdam ko ay hindi nila ako naiintindihan. Yung nararamdaman ko ay hindi na lang simpleng tampo. Dahil lang di nila ako tinirahan ng pagkain. Higit sa dahilan na yon kung bakit ako nagdaramdam. Nagkapatong-patong na yung mga sama ng loob ko, Papa Dudut. Nakakalungkot na madalas sila pa ang dahilan kung bakit ako nahihirapan. Kahit kasi ayokong dalhin sa trabaho yung tampo ko sa kanila ay hindi ko pa rin maiwasan. Tapos naapektuhan noon ang performance ko. Kaya nga may mga pagkakataon na nasasabon ako ng team leader ko. Pero lagi naman akong bumabawi at nagsisikap na magawa ng maayos ang trabaho ko. Minsan naman, Papa Dudut, ay sumasabay yung nakakausap kong mga kliyente na siya namang sumisira ng araw ko. Simula kasi nang maging call center agent ako ay naranasan kong mainsulto ng husto. Mamura at mapagsalitaan ng masasama na akala mo'y kasalanan ko kung bakit hindi maganda ang karanasan nila sa serbisyong kinuha nila. May iilan din naman na maayos kausap pero karamihan ay akala mo ay nabili nila pati ang kaluluwa mo. Sila pa yung mga mabababa ang tingin sa mga tulad namin na nagtatrabaho. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit na nagtatrabaho na ako ng mga panahong yun at kumikita ng pera ay gusto ko pa rin makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko kasing maging teacher pero alam kong kailangan kong isantabi ang pangarap na yon. Dahil ang sabi ng nanay ko ay unahin ko munang pagtapusin sa kolehiyo ang kapatid kong si Cyrus. Pumayag na lamang ako kahit na may tampo ako kasi halata namang paborito ni nanay ang kapatid kong yon. Palibhas ay gwapo si Cyrus at madalas laman ang mga pageant simula elementary hanggang senior high school. Siyempre kasama si nanay sa kasikatan ng kapatid ko sa lugar namin
dahil lagi siya nitong buntot sa tuwing may sinasalihan si Cyrus sa eskwelahan man o sa barangay namin, Papa Dudut. Masaya naman ako sa mga achievement ng kapatid ko kaya buwang tiwala ko na pagbubutihin niya ang pag-aaral. Kasi kung loloobin siya, siya yung unang makakapagtapos ng kolehiyo sa pamilya namin. Alam ko na kahit nawala na si tatay, proud pa rin siyang papalakpak sa langit para kay Cyrus. Kaya nga bilang ate niya ay ginawa ko talaga ang lahat para maibigay lang ang pangangailangan niya. Hindi mahirap sa akin na bigyan siya ng ekstrang pera pag nagkulang ang allowance niya, lalo na kung kailangan niya talaga. Sinabi ko noon sa sarili ko na wala akong hindi kakayaning gawin para sa mga kapatid ko, Papa Dudut. Ay, grabe naman yung ulan sa labas. Baha na dun sa may main road, Nay. Ganun ba? Buti nakauwi ka pa rito. Lumusong na ako kaysa naman mas stranded pa ako. Nagugas na lang ako dyan sa labas kasi nakakadiri talaga yung tubig baha. Kulay lupa. Sinabi mo pa. Eto anak, magkape ka muna. Baka nilalamig ka na dyan. Salamat po, Nay. Pero mamaya ako na po iinumin. Palamigin ko lang ng konti. Ikaw ang bahala. Ito po pala yung sweldo ko, Nay. Ay, akin na, dali. Kanina ko pa nga yan hinihintay. Pero teka lang, bakit parang kulang yata to ng 1,000? Malaki po kasi yung kaltas namin ngayong cut-off eh. Kaya yan lang po muna maibibigay ko, Nay. Nak, kulang kasi to eh. Meron pa naman po tayong bigas, di ba? Oo, mga 5 kilo pa yon. Tipid-tipirin po muna natin. Tapos bilhin na lang tayo ng ulam na hindi masyadong mahal. Para magkasya po yung binigay ko. Gusto ko pa naman sanang magnilagang baboy ngayon. Ang mahal pa naman ng kilo ng karne. Sakto sana sa malamig na panahon. Pwede naman po kayong bumili ng kalahati. Tapos damihan nyo na lang yung gulay at sabaw. Hindi kumakain ng gulay yung mga kapatid mo. Lalo na si Cyrus. Uy, nandito na pala yung maganda kong ate. Bakit bigla ka yatang bumait? Mabait naman talaga ako. Ngayon mo lang napansin? Ay naku, tigilan mo ko. May kailangan ka sa akin, no? Uy, paano mo nalaman? May salaing manghuhula ka ba? Kilala kong hilatsa ng bituka mo. Pero kung pera yan, ngayon palang sinasabi ko na wala akong maibibigay. Hindi naman pera. Laptop sana ate. Laptop? Kailangan ng pera pambili niyan. Wala ako nun. Kailangan ko kasi sa pag-aaral ko eh. Baka pwede mo magawa ng paraan. Pinagsasabi mo. Hindi naman ako dumadampot ng pera sa kalsada. Ay, sige na Stacy. Huwag mo nang pagdamutan yung kapatid mo. Para naman sa school niya yun. Para mapadali ang pag-aaral niya, kaya tulungan mo na yung kapatid mo. Hindi ko naman po pinagdadamutan si Cyrus. Pero wala akong pera pang bili ng laptop. Ang mahal-mahal kaya nun. Di utangin mo na lang tapos hulug-hulugan mo buwan-buwan para di mabigat sa bulsa. Ganon din kasi ginawa nung kumari ko para makabili ng cellphone na mamahalin. Parang ang gusto kong kumuha ng hulugan. Yan naman ang wag na wag niyong gagawin, Nay. At bakit hindi? Palagay mo sa akin, walang pambayad? Ganun na nga po. Kasi sigurado ako na ako pa rin na magbabayad nun. Kaya kung gusto niyo makunan ko ng laptop si Cyrus, wag na kayong makisabay. Tama si ate. Huwag na kayong makisabay, Nay. Naku, napakabalimbing nito. Basta sa susunod ako naman yung bilan mo, ha? Sakto kasi may gusto kong alahas. Inalok sa akin ang kumari ko. Ginto raw yon at nasasanla. Kahit yun na lang regalo mo sa birthday ko, nak. Nang mga panahong yon ay 1 taon pa lang ako nagtatrabaho bilang call center agent. At lahat ng sweldo ko ay ibinibigay ko kay nanay. Kung may natitira man sa akin ay pamasahin na lamang at kaunting pangkain kaya masasabi kong gipit pa rin ako at walang ipon. Pero akala yata nila nanay at Cyrus ay mayaman ako samantalang alam naman nila kung magkano lamang ang kinikita ko. Palibasa ibigay todo rin ako sa kanila lalo na noong mga unang buwan ko sa trabaho.
Masarap kasi sa pakiramdam kapag naibibigay ko ang pangangailangan nila at nakakain nila ang mga masasarap na pagkain na madalas ay sa patalastas lamang nila napapanood sa TV. Papa Dudut, hindi po ako nagreklamo na ibigay sa kanila halos buong sahod ko buwan-buwan. Pero maliit na bagay lang naman ang hinihingi ko sa kanila. Yon ay ang pangunawa nila sa tuwing wala akong maiaabot na pera. Pero kahit yun lang ay hindi maibigay sa akin ng nanay at kapatid ko. Madalas ay silang dahilan kung bakit nahihirapan ang kalooban ko. Imbis kasi na pera, sama ng loob at tampo ang naiipon ko. At hindi pa talaga nakontento ang kapatid kong si Cyrus sa pagpapasama ng loob ko dahil nilubos-lubos pa niya, Papa Dudut. Nay, pag nalaman ni Ate Stacy na bagsak ako, baka magalit yun. At bakit naman magagalit ang ate mo? Siyempre, siya nagpapaaral sa akin. Siya rin nagbibigay ng baon ko. Tapos, nag-request pa ako ng laptop sa kanya na hanggang ngayon, hinuhulugan pa rin niya. Nandun na tayo. Pero di ka naman siguro matitiis ng ate mo, nak. Sigurado kayo, Nay, ha? Oo. Nanay niyo ako kaya kilalang kilala ko na kayo. Maniwala ka sa akin. Parang nagbago na isip ko. Ayoko nang sabihin sa kanya. Pero magtatanong yon. Siguradong malalaman niya. Natatakot kasi ako na sumbatan niya. Maraming sasabihin yun, sigurado ako. Ako nang bahala. Susuyuin ko na lang siya bago pa siya magsalita. Sigurado kayo, Nay, ha? Oo, sabi. Hey, ikaw naman kasi bakit mo binagsak yung mga subject mo? Ano pong binagsak, Nay, Nay? Ate, gising ka na pala. Nakakagulat ka naman, nak. Ano nga po yung sinabi niyo na binagsak? Ha? Ano kasi? Ate, huwag kang magagalit, ha? Bakit? Ano ba kasi yun? Pwede bang sabihin niyo na lang? Nay, kayo na lang po magsabi kay ate. Ito kasing kapatid mo, nak. Nagka-problema sa school niya. Ano pong problema? Hindi naman malala. Ano lang, yung 5 sa mga subject niya, bagsak. Pero 5 lang naman yun. 5 lang naman? Nay, ang dami kaya nun. Oo, pero babawi na lang daw yung kapatid mo sa susunod. Huwag ka nang magalit sa kanya. Ano ba kasi nangyari, Cyrus? Bakit ang dami mong bagsak? Ang hirap kasi ng mga subject na yan, ate. Lalo na yung math. Tapos ang dami pang assignment na binibigay sa amin. Kaya tinamad na akong gawin. Tinamad kang gawin? Katawiran ba yun? Kaya ka nga nag-aaral. Sino pa bang inaasahan mong gagawa ng mga assignment mo? Stacy, wag mo naman pagalitan si Cyrus. Nay, manahimik muna kayo kahit sandali. Hindi po kayo ang kinakausap ko. Aba, talaga namang... Gusto mo bang malaman ng totoo? Kasi ayoko na mag-aral. Tinatamad na ako. Pagod na akong pumasok sa pesteng eskwela na yan. Kaya wala na akong pakialam kung bagsak man ako. Ay, sira ulo ka pala. Stacy, wag mo nasaktan si Cyrus. Ikaw ang ate kaya ikaw ang dapat umintindi sa kapatid mo. Paano ko po iintindihin yung katuwiran niya? Tinamad pumasok? Ayaw na mag-aral? Nagpapakahirap ako magtrabaho para lang mapag-aral ko yung mga kapatid ko. Lahat ang kailangan nila binibigay ko sa abot na makakaya ko tapos ganito lang ang igaganti nila sa akin? Sige nga, paano ko iintindihin yun, Nay? Sa tono mo parang nanunumbat ka. Tama ba yan? Porke ikaw itong may trabaho at kumikita, akala mo kung sino ka na? Wala na bang karapatang manumbat? Kayo na ang may sabi. Ako ang nagtatrabaho at kumikita sa pamamahay na to. Kaya meron akong karapatang magalit sa pinagagagawa ng anak nyo. Ikaw, Cyrus, sinasabi ko sa'yo, pangatawanan mo yung desisyon mo dahil hindi na kita tutulungan. Sinayang mo lang yung pagtitiwala ko sa'yo. Hindi ko naman kailangan ng tulong mo eh. Papatunayan ko sa inyo na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Papa Dudut, naiyak na lamang ako sa labis na pagkadismaya sa mga bagsak na subject ni Cyrus. At mas nadagdagan lang ang inis at sama ng loob ko sa kanya dahil sa mga baluktot niyang katuwiran na pilit tinutuwid ni nanay
nang kampihan niya at konsintihin ang kapatid ko. Saan ka naman nakakita ng magulang na mas nagalit pa sa anak na nagpapaaral kesa sa anak niyang tinamad na mag-aral? Tanging nanay ko lang yata ang ganon, kaya pati sa kanya ay naiinis na rin ako. Bukod doon, Papa Dudut, ay sinabihan niya pa akong nanunumbat. Kung tutuusin may karapatan naman talaga akong manumbat dahil pinagtrabahuhan ko ang perang pinang-aaral at pinangbabaon ng kapatid ko. Pero ang mas nangibabaw na pakiramdam ko ng mga oras na yon ay ang lungkot, Papa Dudut. Pakiwari ko ay wala akong boses sa pamilya namin. Yun bang wala kong karapatang magsabi ng opinyon dahil sila pa rin ang masusunod? Pakiramdam ko ay nag-iisa lamang ako sa pamamahay namin at walang gustong makinig sa saloobin ko. Na walang halaga ang nararamdaman ko sa mga taong importante sa akin. At kaya ganun lang nila ako pakitunguhan kasi alam nilang hindi ko sila kayang tiisin. Totoo naman dahil may sa pusong mamon ako. Mana ako sa tatay ko Kaya alam nila na hindi ako magtatanim ng galit sa kanila at babalik din kami sa dati. Na para bang walang nangyari kahit na masama ang loob ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagpatuloy ang iringan namin sa bahay dahil sa pagkampi ni nanay kay Cyrus at pagkonsente sa kapabayaan nito sa pag-aaral. Ilang beses niyang sinabi sa akin na ako ang nakatatanda kaya dapat ay mas iniintindi ko ang nakababata kong kapatid. Pero nagmatigas ako dahil masama ang loob ko na hindi naman pala pinahalagahan ni Cyrus ang paghihirap ko para lang mapaaral siya. At mas lalo akong nadismaya sa kapatid kong yon nang tuluyan na siyang huminto sa pagpasok niya sa eskwelahan. Ni hindi na niya nagawang tapusin ang senior high school niya kaya naggalit ako sa kanya. Sa kabila ng lahat ay alam kong hindi ko pa rin siya mapipilit na gawin ang bagay na ayaw niyang gawin. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya sa kagustuhan niya at yun nga ay ang magtrabaho para kumita na ng pera. Sa isip ko ay hindi lang naman siya ang kapatid ko. Meron pa akong 2 nakababatang kapatid na pwede kong tulungang makapagtapos ng pag-aaral, Papa Dudut. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho kahit na nagkakasakit na rin ako dahil sa sobrang stress. Wala rin naman akong masyadong inaasahang tulong kay Cyrus dahil kahit na pareho na kaming nagtatrabaho, alam kong mas unahin niyang tulungan ang sarili niya kesa sa akin at sa pamilya namin. Hindi nga ako nagkamali dahil sa bisyo lang tulad ng alak at yosi na pupunta ang mga sinasahod niya. Ni hindi nga niya maabutan ng kahit magkano itong sinanay kaya ako ang madalas nitong hinihingan, lalo na sa panluho nito. Hindi rin nag-aambag ng pambili ng bigas at ulam ang magaling kong kapatid. Tapos, siya pa yung malakas kumain sa bahay namin. Madalas din siyang masisante sa kanyang trabaho dahil sa katamaran at pagmamarunong. Pakiramdam ko ng panahong yon ay malapit na akong mapanod sa stress dahil sa kapatid ko. At hindi pa talaga siya nakontento nung sinagad na niya ng tuluyan ang pagkagigil ko sa kanya, Papa Dudut. Excited na ako sa magiging apo ko. Proud na proud talaga ako sa'yo, Nak. Kasi ikaw ang unang magbibigay ng apo sa akin. Pero Nay, baka kung ano na naman masabi ni ate ha. Ano naman sasabihin niya, hindi naman siya yung buntis. Tumigil nga siya. Nandito na po ako. Grabe yung nangyari dun sa nasakyan kong UV Express. Ay, sandali. Binilan mo ba ako ng masarap na tinapay na pinasalubong mo sa amin nung nakaraan? Ay naku, nakalimutan ko po, Nay. Nako, sa dami naman ang kakalimutan mo yung pa talaga. Nung nakaraang araw wala ka ring dala. Tapos pati ba naman ngayon?
At talagang mas concerned pa kayo sa tinapay na yon kaysa sa sarili niyong anak, Nay? O bakit? Wala naman nangyari sa'yo ah. Ibang klase talaga kayo. Minsan naiisip ko kung mahal niyo ba talaga ako kasi anak niyo ko o dahil lang may pakinabang ako sa inyo. Ano bang pinagsasasabi mo? Palagay mo sa akin, ganun kasamang ina? Hindi po, pero yun kasi ang pinararamdam niyo sa akin. Mas mahal niyo pa yung anak niyong puro sakit lang ng ulo ang binibigay sa inyo. Nananahimik ako rito, ate, ha? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Bakit, nasaktan ka ba? Kapag di ka pa tumigil dyan, papatulan na talaga kita. Sige, gawin mo. Akala mo hindi ako marunong lumaban, ha? Magtigil na nga kayong dalawa. Si Ate Stacy yung pagsabihan nyo. Nananahimik ako rito, biglang nagpaparinig. Parang tanga. Stacy, tumigil ka na ah. Sige, kampehan nyo na naman yung paborito nyong anak. Sanay naman ako na binabaliwala nyo eh. Eh sanay ka naman pala, bakit nagagalit ka pa? Kasi ang unfair nyo. Anak nyo rin naman ako pero kontratuhin nyo ako para lang akong gatasan dito. Mabait lang kayo sa akin kapag may naibibigay akong pera sa inyo eh. Pero pag wala, hindi nyo na ako nirerespeto. Sabihin nyo nga, ampun nyo ba ako? Kasi kung oo, baka maintindihan ko ba kung bakit ganyan ang ugali nyo sa akin? Pinagsasasabi mo dyan. Walang ganon. Anak kita, sa akin ka nang galing. Muntik pa nga ako mamatay nung iniiri kita tapos sasabihin mo lang na ampon ka? Baliw na babae to ah. Alam mo, masyado lang mainit ang ulo mo. Kumalma ka nga, Stacy. Maupo ka kasi may babalita kami ng kapatid mo sa'yo. Ano yun? Ikaw na magsasabi o ako, Cyrus? Ikaw na, Nay. Parang kinakabahan ako sa sasabihin yung dalawa. Nangyari na kasi to nung bumagsak ka sa mga subject mo sa school. Iba naman yung ngayon. Sigurado akong matutuwa ka, anak. Kasi magiging auntie ka na. Ano pong sabi nyo? Nakabuntis ako, ate. Magkakababy na ako. Ha? Paano nangyari yun? May girlfriend ka? Meron. Nabuntis ko na nga, di ba? Pero ang bata mo pa. Paanong bata pa? Nakabuntis na nga yung kapatid mo. Nay, paano bubuhayin ni Cyrus yung magiging anak niya? Napaka-irresponsable niyan. Walang ginawa kundi magbisyo at hindi marunong tumulong sa pamilya natin. Tingnan nyo, wala na nga ulit yung trabaho tapos nakuha pa niyang bumuo ng sarili niyang pamilya. Sino mabuhay noon, ako? Pwede ba? Huwag kang ang masyadong OA. Saka nasa edad na rin naman ang kapatid mo. Kaya na niya yan. Hindi ako naniniwala kasi hanggang ngayon wala pa rin siyang napapatunayan sa akin. Hanggang ngayon, puro lang sakit ang ulo ang nakukuha ko sa anak niyong yan. Tapos nagdagdag pa talaga siya ng responsibilidad? Bakit ba ganyan ka magsalita? Blessing yung bata. Ewan ko sa inyo, Nay. Puro na lang talaga problema tong pamamahay na to. Malapit na ako makalbo sa inyo. Papa Dudut, paanong magiging biyaya ang isang bata kung wala ka namang kakayahang buhayin ito? Siguro kung sa iba ay blessing ang magkaroon ng anak pero para sa mismong bata ay sumpa sa kanya na isilang sa pamilya na pababayaan lamang siyang magutom at magkasakit. Nasabi ko yon dahil alam kong wala pang kakayahan si Cyrus na maging responsableng tatay. At nakikinita ko na magiging kargo ko ang dinadala ng babaeng nabuntis niya pagdating ng panahon. Wala rin akong naasahang pagkampi mula kay nanay dahil masaya siya sa pagdating ng apo niya. Masaya rin naman ako pero pagod na ako ng mga panahong yon. Kaya nga napuno na ako. Alam ko na hindi solusyon ang pagtakas sa kahit na anong problema pero paano kung pamilya mo mismo ang problema mo? Kaya kesa tuluyan akong masiraan ng ulo ay naisip kong umalis na muna sa bahay namin at mag-solo. Matagal-tagal ko na rin kasing pinag-iisipan na bumukod para naman magkaroon ako ng sariling espasyo kung saan ay pwede kong umiyak at huminga ng hindi nila hinuhusgahan. Pero walang-wala ako ng mga panahong yon, Papa Dudut, kaya humingi ako ng tulong sa kaibigan ko na kasama ko sa trabaho. Buti na lamang at to the rescue siya sa akin dahil alam din niya ang pinagdaraanan ko. Pinatuloy niya ako sa nirerentahan niyang apartment since mag-isa lamang siyang nakatira doon. Nakihati na lamang ako sa pagbabayad ng renta at sa iba pang mga gastusin. Isang buwan ko ring hindi pinaalam sa pamilya ko kung nasaan ako.
Nagkataon din kasi na nalipat sa Quezon City yung trabaho ko kaya hindi talaga nila ako nahanap. Pero ako na rin ang unang kumausap sa mga nakababata kong kapatid para makapagpadala ng allowance nila sa school. Kung tatanungin ninyo ako kung ano ang nararamdaman ko na mga panahong yon, ay magkahalong lungkot at tampo pero mas nangingibabaw ang galit. Kaya nga natiis kong hindi kausapin si Nanay at Cyrus sa loob ng 8 buwan. Hanggang sa sila na mismo ang nag-initiate na makipagbati sa akin, Papa Dudut. Nak, buti na lang pumayag ka na makipagkita sa amin ni Cyrus. Namiss ka namin eh. Kamusta ka na ba? Okay lang po, Nay. Kayo po, kumusta? Ito, ang laki ng pagsisisi namin ng kapatid mo kasi huli na nung na-realize namin na mahalaga ka pala sa amin. Nung umalis ka, ibang-iba na yung bahay natin. Bigla akong naramdaman na parang nawalan ako ng anak at hindi ko pala kaya yon kaya patawarin mo sana kami. Pasensya na po kayo kung umalis ako sa atin. Kung hindi ko po kasi ginawa yun, baka mabaliw na ako. Alam ko may kasalanan din ako kasi iniwan ko kayo. Sorry po, Nay. Kami yung dapat humingi ng tawad, ate. Kasi kami yung nagtulak sa'yo na umalis sa bahay para iwanan kami. Ako sa totoo lang, hiyang-hiya talaga ako sa'yo. Hindi ko alam kung paano ka haharapin ngayon pero nilakasan ko na lang yung loob ko. Kasi gabi-gabi akong kinakain ng konsensya ko. Sabi ko sa sarili ko, gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Pero di mo na responsibilidad na patawarin ako dahil sa mga kasalanan ko sa'yo. Ako rin, Nak. Marami kaming natutunan nung nawala ka sa bahay. Naalala kong maging nanay sa mga kapatid mo nung umalis ka. Dapat kasi hindi ko yung kinalimutan nung nawala ang tatay nyo. Dapat di ko pinasa sa'yo yung responsibilidad na yun para di ka nahirapan at nagsakripisyo. Naisip ko baka magalit sa akin ang tatay mo pag nagkita kami sa kabilang buhay kasi pinabayaan kita, Nak. Pinabayaan ko yung panganay namin. Nay, wag na po kayong umiyak. Sorry, Nak. Maiintindihan ko kung di mo ako kagad mapapatawad. Pero sana wag mo pa rin kalimutan na may nanay ka. Miss na miss ka na namin sa bahay. Miss na kita. Totoo yung sinabi ni nanay, ate. Lagi kang hinahanap ng mga kapatid natin sa amin. At tinatanong nila kung kailan ka raw uuwi. At kapag hinahanap ka nila sa akin, nalulungkot ako kasi di namin alam kung saan ka hahanapin. Ay, miss na miss ka na namin. Marami ring nangyari na nakakalungkot. Pero masasabi ko na nagturo yun ang pinakamalaking aral sa buhay ko. Anong ibig mong sabihin? Ano nangyari? Namatay yung baby ko. Premature siya nung pinanganak tapos di na rin niya nakayanan. Kaya bumigay na yung katawan niya. 5 oras lang namin siyang nakasama bago niya kami iniwan. Pasensya ka na, Cyrus, ha? Kung alam ko lang sana nadamayan kita. Okay lang yun kasi kinaya ko naman. Pero mas kakayanin ko kung kasama ko kayo na pamilya ko. Pangako, hindi na ako mawawala. Nandito na ulit ako. Hindi ko na kayo iiwan. Nandito na uli si ate. Salamat, ate. Salamat talaga. Pangako rin, tutulungan na kita sa pagtataguyod ng pamilya natin. Hindi ka na mag-iisa kasi kasama mo na ako. Magsisikap ako para umasenso tayo. Ako rin tutulong sa inyo. Kasi mas maganang isang trabaho kung marami tayong gumagawa. Saka pamilya tayo. Dapat lang na nagtutulungan tayo. Pasensya ka na, Nak.
Kung ngayon lang namin na-realize tong bagay na to, ha? Sana hindi pa huli ang lahat para magbago kami at patunayan na nagsisisi na kami sa mga kasalanan namin sa'yo. Hindi pa naman po huli ang lahat eh. Tungkol naman po sa mga kasalanan nyo. Kalimutan na natin yun kasi nakaraan na yun. Kayo na ang nagsabi, pamilya tayo. At ang alam ko sa isang pamilya, bukod sa nagmamahalan, nagkakapatawaran din. Kaya pinapatawad ko na po kayo. Papa Dudut, napakagaan sa pakiramdam. Napatawad ko na sina Nanay at Cyrus. Pamilya ko pa rin sila at hindi ko sila kayang tiisin ng ganon katagal. Marami lang talagang pumipigil sa akin noon na unang mag-reach out sa kanila. Pero nasa plano ko na rin nakausapin sila noon. Masaya lang ako dahil sila ang nagkusa. Mas lalo kong na-appreciate ang ginawa nila. At bagaman may malungkot silang binalita sa akin, alam kong mas makakaya naming harapin ang bawat pagsubok sa buhay namin ng sama-sama. Pamilya, Papa Dudut, ang takbuhan natin sa oras ng kagipitan at pangangailangan. Kaya nga dapat maging kakampi natin ang isa't isa. Sa mga magulang ay dapat magmumula ang pagbubuklod-buklod ng bawat miyembro at hindi ang pagkawatak-watak. Yun ang mga natutunan kong aral mula sa mga naranasan ko sa buhay. At yun din ang gusto kong ibahagi sa mga kabarangay natin ngayong araw. Bukod doon ay natutunan ko rin po ang tamang pagtulong. Yun bang hindi mo kailangang ibigay ang lahat kung ikaw lang din ang mawawalan sa dulo. Kaya nga may kasabihan na you cannot give what you don't have. Okay lang mapagod at magpahinga at unahin ang sarili para lalo kang mas makatulong sa iba. Isa pong mahigpit na yakap para sa lahat ng mga breadwinner. Saludo ako sa inyo dahil katulad ninyo ko. Sana nakukuha ninyo ang suporta na kailangan ninyo mula sa inyong pamilya. Higit sa lahat ay sana hindi ninyo sinosolo ang responsibilidad lalo na kung pwede naman nila kayong tulungan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-air ang kwento ng buhay ko and God bless sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Stacy. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.